Hi guys! Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. Ayan, so for today's content, dahil medyo putput na yung gulong ng ating e-bike, nandito tayo ngayon sa Inwow Service Center. Mapalitan natin yung dalawang gulong natin sa likod dahil medyo putput na. At huwag na natin hintayin na magpatan tayo ng gulong bago natin gagawin ito. So sa lahat ng may mga e-bike dyan, ayan, siguraduhin yung maayos yung mga e-bike at may maintenance nyo na maayos. Siyempre, pag medyo malayo yung biyahe natin, kailangan sigurado yung ating mga ginagamit na e-bike sa daan. So tara, tingnan natin guys kung paano nila palitan ng gulong ang e-bike. So ayan guys, sa mga Inwow ARV48 volts, ito yung gulong. Ang kapal niya is 2.75 by 10. So ayan, sa mga subscribers ko, baka magkakamali kayo ng bili ng gulong. So pakinggan nyo mabuti ha, yung gulong na dapat yung bibilhin. Ayan, so dito, so nagkakahalaga lang siya ng mahigit kumulang 800 pesos ang isa. So sulit na rin guys, maganda kasi bagong-bago talaga. And para mas tumagal yung gulong, I suggest na bumili kayo ng tire sealant para mas tumagal yung gulong nyo. Kasi yun ang ginawa ko dun sa gulong ko. Hindi pa siya napalitan mula nung binili yung e-bike. So ngayon pinapalitan ko na siya dahil more than 4 years old na yung gulong ko. So kailangan ko na siyang palitan. So sila po yung mga pogi na gumagawa ng gulong ko. Ayan, shout out po dito sa Pasig. Ay, ano ba, Binangonan branch. Dito sa Binangonan branch. Ayan. Ayan, shoutout dito sa Binangonan branch. Sa Binangonan branch. Ang mga mababait na service center. Ayan. Anong pangalan mo nga? Troy. Ayan, si Troy. Ayan, si Troy. Siya po yung gumagawa ng gulong ko. Ayan. Sorry sa mga taga-Pasig branch ha. Wala kasi kayong gulong eh. Wala kayong stock kaya dito ka na pinagawa. Shout out kay Rogin, kay Nick. Ayan, sa mga kaibigan natin sa Inwow Pasig branch. Ayan. So sila yung taga-Binangonan branch. Kailangan 4 years mo siya bago ipapagawa dahil sobrang mabusisi po yung pagtanggal ng gulong natin. Kaya dapat, pag may Inwow kayo, alagaan nyo mabuti yung mga gulong. Huwag kayong daan ng daan sa mga rough road. Ay, pwede naman, pero iwas lang kayo sa mga particles na mga matutulis. Parang ako lang yun eh. Chad. Ayan, sobrang nahihirapan na sila oh. Ayan. Ayan. So, ganito po kapusisi ang pag-aalis ng mga gulong ng e-bike natin. Kailangan marami siyang tanggalin. Ayan. So, yan na po yung ating lumang gulong guys. Tingnan nyo mabuti. Ayan. So, medyo put-put na talaga siya, no? So, ayan. Super put-put na yung gitna. And kapag binalas ka dyan sa daan, pwede ka nang magtulak. Ang bigat ba itulak niyan? So, I decided to na palitan siya ng bago. So, mag-ipon lang kayo ng 2,800. Pwede na. Para maging bago yung gulong. So, ito yung ano natin. E-bike natin. Oh, diba? Yun yung forma niya, guys. So, ito pa yung W40 para siya sa alawa. So, pag nakapag-ipon ulit tayo, papalitan natin yung basket. Ayan, may basket po dito. Medyo sira-sira na yung mga basket ko guys. Ayan. So, kailangan ko na siyang palitan. Ayan. Sa awa ng Diyos, wala akong problema sa e-bike ko. Only mga minor, mga preno, mga ilaw, at saka bearing. Yun lang talaga pinaka-minor na problem dito. Pero yung kanyang mga makina, okay na okay. Battery, bagong palit lang yan. 1 year old yan. So, ganyan pala siya ang pagpapalit niya. Napakasipag nila.
So ayan guys, yung ating mga service center na mga poging gumagawa. Napaka-resourceful person nila talaga. Ayan. Oh, shout out sa may-ari dito Bekenemen. Sir, ma'am, Bekenemen. Ang mabait ng mga empleyado nyo, napakaswerte nyo. Masisipag pa. Mga pogi pa, di ba? Sangka pa. Ayan. So guys, nasalukuyan din natin natanggal yung gulong. Nagpapalit na rin kayo ng gulong dati? Marami na rin. Ayan, shoutout dun sa gusto magpalit ng gulong guys. Kailangan pumunta kayo sa service center or dun sa Prada kung saan kayo bumili. Kasi kung bibili kayo ng online, sayang lang yung pera nyo kasi hindi nyo alam kung fit ba dun sa gulong na requirement nyo ng e-bike. So kailangan magtanong muna kayo dito sa InWow. At sasabihin nyo po kung ilang voltahe yung e-bike nyo, kung anong brand. Ayan. Puro grasa na siya. Matigas na? Ayan guys, ito na po yung ano ko, yung gulong ko. Ayan, meron siyang ito yung sealant niya dati. So malaking bagay po talaga pag may tire sealant ang gulong. Kasi yun po yung nagpapatibay at nagpapatagal. Mas matagal pa sa relasyon nyo. Sealant na nilalagay dito. Ayan guys, so dahil sa tagal ng sealant, kumapal siya at kumapit na siya sa pinaka-mags. No, mags din tawag yan, di ba? So kailangan siyang kuskusin bago ikabit yung pinakabagong gulong. So lilinisan siya. So sasagutin ngayon natin ang merienda nito. Ayan. So masyado po siyang mabusisi. Ganyan po yung kalabasan kapag may silat yung gulong. Kasi sa sobrang tagal ng panahon, kumapit siya dun sa pinaka-mags. So kailangan siyang linisan para ma-intact yung hangin, di ba? Ayan. Minsan gusto ko matutunan yung mga pagkakalikot-kalikot ng mga gulong.
So, ganyan pala yung technique guys. Kailangan maisot yung gulong sa pinaka bags para mas mabuo yung pressure ng hangin. Kasi pag hindi siya align doon sa bags yung gulong, hindi pa rin pumapasok yung hangin, portion ng hangin. So, kailangan align siya. Ayan guys, so ito yung pinakamahirap na part, yung paglalagay ng hangin. Kasi kailangan pantay siya. Dahil kapag hindi, pwedeng possible na mapablock siya. So, kailangan papantayin talaga. Ayan, tingnan mabuti ni Sir O. So, kailangan mabusisi pagkabit ng gulong talaga. Hindi lang yung kapit mo lang. So, kailangan pantay. So, meron din pala siyang tinatawag na science at saka calculation. Mga molecules, gano'n. Para mapantay yun, mabuo yung mga eksperimento. At gagamit ka rin pala ng brainstorming. Ayan, so ikakabit na siya guys. So, shout out dun sa may mga e-bike ha. Kung alam nyo na dispalinghado na yung gulong nyo at 50-50 color friend na, palitan nyo na yan para hindi kayo maabalas sa daan at magkaroon ng aberya. Kasi napakahirap pagtulak ngayon guys. Ayan, so ikakabit na siya. So, mga 1 hour mahigit ang pagkakabitan ng gulong. Depende dun sa portion ng gulong at kung kailangan linisin or kailangan may tatanggaling mga kalawang. Ayan. So, ikakabit na niya ang gulong. So, ito na po yung mga nasa procedure na tayo ng pagkakabit ng gulong dun sa e-bike. So, actually, medyo mabilis lang naman yun or madali lang naman siya. Yung pinakamahirap dun yung paglagay ng hangin, yung pressure. Kasi, brainstorm ka pa dun. And medyo delikado pala siya dahil may pressure doon na bigla-bigla na lang. Yes. And then yung paglilinis, mabusisi siya. Ayan. Mas mabusisi pa sa relasyon nyo. So, kailangan lagyan natin ng konting sense of humor para hindi mabuboring si Kuya. No? Ayan. Shout si Kuya Troy. Ayan. Shout out sa Pasig Brand. Sorry talaga. Wala kayong gulong eh. Kaya dito ko na siya pinalagyan. Ayan. Yung part na ikakabit nila ulit. Ayan. So far, so good. Wala namang medyo pahirap na part.